Ako po si Chief Master Sergeant Joseph R. S. Gagati, 716949, SR Class 103. Laman, Sergeant, kasi laban talaga sila. Kasi yun ang alam nila yung mission namin. Saka lagi ko silang kinakausap. Pagkatapos ng gira, kinakausap ko sila lagi na... Ano palagi mo sila? Yung team leader, kinakausap ko na, kumusta yung mga teammates mo? Sabi ko, kay Master Laruco, sila Master Acosta, Hila, kumusta yung mga teammates natin? Okay sila, Master, sabi niya. Pait sila, sabi man niya. Tapos tinatanong ko kung mayroon pa yung mga pagkain, tapos tubig, gano'n lang sa akin. Tapos bago kayo matulog, kako, magdasal, kako, huwag yung kalimutan ng Panginoon. Kasi yan ang nagbibigay sa atin ng protection, kako. So, parang ganun yung rotation. Laban na naman kinabukasan. Laban naman kinabukasan. Maisan lagi yan. Maisan yung habulan doon. Hanggang nakarating kami sa may malapit na sa may nabukanan ng kampo ay ng Abu Bakar. Iyon na. Naghabulan kami doon sa may bulldozer. Sa may bulldozer. Yung pagkawundid ni Sir Manzano na, doon na. Yung pang-last din talaga na-load din na si Sir Manzano. Yung pumunta kami sa may bulldozer is mayroon kaming nahalata na Pakistani. Paano yun? Nakita nyo, naupihan nyo? Yung Pakistani na naglalakad. Mga anong oras? Kwan yun. Estimated mo lang? Estimated ko, 1:00 na tanghali. So, galing sa posisyon nyo, gano'ng kalayo kaya yung nasilip nyo yung tao? Kwan yun, mga 50 meters. 50 meters yun. Nakita nyo siya? Oo. Tapos, itong team ni Sergeant Laruco, Master, sabi niya, may kalaban. Sige, nag-isa lang siya. Ako, oo, sabi niya, kaya natin yan, kako, kaya. Nag-isa lang, pero huwag kayo magtiwala sa harapan, baka may mga paksol dyan, kako. Lumapit yung Pakistani, nag-hands up na sa ganyan, no? Sa inyo? Yung sa amin. Tapos, noong pag-hands up kanya, kinuha ng mga baril. Tapos, report namin sa likod na mayroong kalaban na capture na Pakistani. Kinuha ng 2nd Scout Battalion. Ang alam na nila, si Burlasa ang nakakuha. Sa amin nakakuha yun. Yun ang maling report nila. Yung Pakistani doon na namatay, sa amin iskuro ng panyon ng 5th Company. Mayroong kami nakuhang isang bandoler na M16, saka yung baril niya. Pagkatapos nun, sabi ni Captain Manzano, Gagati, Sir, nakita mo yung high ground na yan? Yung mga maisan na yan, sabi niya, akyatin na natin yan para matapos na, sabi niya. Pero, huwag ikaw ang mag-lead. Ako ang mag-lead, sabi niya, ako magdala yung team. Ganun tayo, single file tayo, sabi niya. Alas 3 naman ng hapon, mag-alas 2, alas 3. Lakad kami ganyan, yugang ganyan, tapos dito maisan. Imando mo yung 60 at saka 90 RR sa likod, ha, sabi niya. O sir, sabi ko, pag-akyat nilang ganyan, no, pupukan na. Unang pa lang, burst, talagang tinamaan na si CO dito. Sa kamay. Ako naman, yung 90 RR, magpaputok tayo ako. Yung CCO ako kasi nandun. Mamaya, mayroong umiiyak, si Agtarap at saka si Kwan na, Sir Manzano. Gulong sila pababa. Saka si Maliwang-iwang. Kasi nandito ako sa baba eh. Nag-skirmish kami ganyan. Mag-ano na yan, mag-alas 5 na ng hapon. Padilim na. Sabi ko, nag-alo akbar tong mga kalaban. Huwag kayong matras kako. Pag nag-alo akbar, mag-volume par kayo kako. Huwag natin palapitin yung kalaban kako. Hindi ko pala alam na mayroon akong 60 gunner, tinamaan na sa dibdib. Tapos, si Unsiana, tinamaan sa dibdib. Tapos si Payabyab, may mga tama na ng mga dito, saka si Dango. Tapos sabi ko, nasaan si CO?
Hindi ko alam, sabi nila sa akin, nasaan si CO? Saan yung winidraw ka ako kasi naglalagay ako ganyan ba para hindi makalapit yung mga kalaban. Bulupar lang, bulupar kasi kunin, nasa high ground ganyan, no? High ground, nakapaksol yung mga kalaban eh. Pinapaulan nila kami ng 60, RPG, 50 caliber, mag-reinforce itong mga mechanized, yung mga simba, at saka itong palar, ayun to, na may 50 caliber, hindi makausad sa amin. Nakulong na kami. Binibiran ng RPG yung simba. Pati yung 9 company at saka 17 company, mag-reinforce silang ganyan, hindi sila makabante. Di, kuwan na. Saan si CEO, gago? Andon sa may puno ng nyug. Sabi nung sa akin. Tinignan kong ganyan. Sinong gustong sumama sa akin? Nakakaya ito kung pabayaan natin si CEO kako. Ikaw. Tapos si Makalingay, si De La Cruz, nandun na si Agtarap eh. Si Agustin pala yun. Si Agustin, PFC mga yun. Pag sinabi kong takbo tayo, tumakbo tapos bulyo fire kako. Mag-bulyo fire tayo, tumakbo doon kako. Bulyo fire. By bounce kami. Noon, nalapitan namin si CEO, kasama niya siyang trap, sabi, puno ng nyug. At tinatarget sila doon, pinapaulan na kami nag-60. Paano tayo maka-withdraw dito, kako? Ang pagtakaan ko doon, wala kaming napagkubiran. Parang ito yung isang puno ng nyug, gano'n lang kami. Nagluminya kami. Tapos RPG nila kami. Kung nagdadasal ako noon, kako, i-withdraw mo sa akin yung company commander ko, ayaw kong makuha ng kalaban ito, kako. Hindi. Sige, i-withdraw natin. Binitbit na namin si Sir Manzano. Pero kwan ba siya? May conscious ba siya? May malay ba? Wala na, umiiyak na nung. Sabi niya, i-withdraw mo na yung mga tropa, iwanan niyo ako dito. Sabi niya, Sir, kako. God, sabi ni si Sir Manzano, iwanan niyo ako dito, sabi niya. I-atras mo na yung mga tropa. Sir, lumalaban, kako. Ayaw namin na maiwan ka dito, kako. I-withdraw ka namin, kako. Tapos nung nakita ko na basang-basa dito, kasi noon mayroon akong mga daladalang mga tali. Tinalian ko dito niya, Pinirst aid ko, inuuti first aid ng ganyan, kasi tumutulo na eh. Tumutulo na. Pati si Agtarap dito. Yung siko niya, pinirst aid ko. Pinirst aid kong ganyan. Makapagsalita tayong dalawa. Na-conscious na nila, Master eh. Conscious na sila noon. Parang nawala na sila. Nung lumalay, si Sir Manzano umiyak. Mamatay na ako, sabi niya. Mamatay na ako, sabi niya. Hindi, kako. Ibahin mo loob mo, kako. May awa ng Panginoon, kako. Andyan na yung reinforcement. Malapit na sila makalapit, kako. Nung umaatras kaming ganyan, biglang mayroon sumulpot na Pip ka pala eh! Sabi ni may nagtatawag, Pip ka pala, islaknid! Sir, kako. Nabusisan ko si Sir Almodovar. May dala-dala yung santen. Tinulungan niya kaming matras. Tapos balik na naman ako doon sa tropa. Hanggang nakipagpukpukan kami. Maabot kami ng alas 10 ng gabi ata hanggang alas 11. Sila na nagpuno nag-evac si Sir Manzano eh. Dito kami, nakipagpukpukan pa rin kami dito eh. Parang yung posisyon nila Sir Manzano is sa killing zone. Killing zone. Nakapaksol yung kalaban eh. Nung pagputok ng kalaban, matagal yung pa bago na-recover? O gaano ka? Gulong sila pababa. Gumulong sila pababa. Automatic itong si Ariola at saka si Singyo, tinamaan ng ulo. Basag ng ulo yun. On the spot yun? On the spot yung dalawa. Patay? Patay. Pero, ang kwento nun, si Sir Manzano, inunahan daw niya yung lead scout. Ay, yung guide. Tapos nung nagsigaw na siya ng kalaban, boom! So, overtaken daw niya yung lead scout, yun, boom! Si Ariola ang tinamaan. Tapos, bilib ako kay Sir, yung
yung ano niya, yung lausikap niya, may butas-butas dito. Hindi tinaman yung ulo. Dito lang. Sa kamay. Yung lausikap niya, may mga tama dito sa lausikap niya nun eh. Kay Sir Manzano. Butas-butas yung ano niya, lausikap niya, yung laylayan dito. Grabe. Yun ang kwento na hindi ko malimutan na hirap namin makipag-engage na hindi ko malaman yung gagawin ko doon noon. Basta sabi ko, laban tayo, laban ka ko. Basta nag-Allahu Akbar tong kalaban, laban ka ko. Huwag tayong umatras. Nakakahiya ako hanggang napaatras sila. Kasi itong naman, yung batalyon natin is may mortar platoon. Sila nagmumortar doon sa taas, sa may high ground, minumortar nila. Yan ang malaking tulong yung mortar. Si Sergeant Boris ang mortar gunner. Pero yung mga tama, yung mga wounded noon, lalo-lalo na kayo, Master Agtara, at saka si Sir Manzano, alanganin na sila. Alanganin na yun. Saka si Onsiana, dibdib eh. Tumutulo na yung dugod sa bunganga niya, si Onsiana. Yung 60 gunner namin. Sabi ko, huwag ka mawalan ng pag-asa ka, mabuhay ka. Malakas ka pa kako, huwag mo sabihin na mamatay ka. Laban ka. Bakit ano sabi niya? Master, gagati, mamatay na ako, nakaganyan siya. Kaya ko, tumutulo yung dugo dito niya. Huwag kang ganyan kako. Malayo sa bituka yan kako. Daplis lang yan kako. Hindi dito, sabi niya, sa dibdib. Tapos si Dango sa si Sergeant Payabyab dito sa ulo, nagbuhitan dito. Ano yun, Master? Mga teammates mo yun? Oo. So ikaw yung patong sergeant pa rin ka? Oo. So hirap no? Nung part na yun, no? Hirap yung part na yung parang kung makipaglaro sa basketball, paano mo i-deploy yung mga tao mo ba, yung mag-rebound, mag-shot. May namatay na yung CEO mo pa. Paano mo yun na, manage? Tiwala. Kasi sa akin mo naman is, sabi ko, pag hindi ko gawin itong karapat-dapat na bilang isang platoon sergeant, is nakakahiya ako. Nag-isip ako anong natutunan ko sa school ay itong gagawin ko kako. So hanggang sa na-withdraw yung company commander nyo iba na ang nagagawa. Kayo nanatili pa rin kayo. Nanatili kami sa harapan. Sa front line pa rin. Front line pa rin. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Yung mga hindi wounded. Pero medyo ano na kayo, medyo may dinadamdam na kasi yung CEO nyo. Oo. Hay, mukhang na rin ako nung kasi nakapasok na si Sir Amudubar eh. Yung team niya eh. Sila na tumulong sa amin eh. Yung reinforcement na team ni Sir Amudubar. Sabi ko, okay na ako. Nakapasok na yung 17 company. Medyo nabuhayin ako ng loob na nun. So after nun na sir, ano yung kasunod? Yung kasunod is pumunta kami sa Sultan Sabarores, yung Kapasalan Complex. Ang siuna namin noon si Sir Pontiveros. So parang yun na yung nagtatapos yung kwan? Abubakar. Ano yung kwan? Yung nakuha nyo doon? Yung nakuha nyo sa Camp Abubakar? Yun lang yung nakuha namin sa Camp Abubakar, yung mga action lang eh. Tapos yung napasok na namin na doon, tapos yung mga infantry, sila naghukay-hukay na sa mga loob. May marami nakuha na sila kasi nag-atrasa na yung mga kalaban eh. Sa amin na noon, kinaumagahan, napasok na totally yung Camp Abubakar, tapos hinintay namin na darating si President Erap. Pagdating si President Erap, pagwagayway ng bandila, pagkatapos nun, nag-withdraw na kami. Paalis na kami. Ang nagtuloy yung mga batalyon na. Tapos another mission na naman yung binigay sa amin.
May pahinga, walang pahinga. Mayroon din. Mayroon din Yung konti. plano na pinakita mo kanina, ano yun? Ako naman po. Ako naman po. Ano naman dito, Master? Bakit mo hanggang ngayon dala-dala mo to? Ito yung bandila na nakuha namin doon sa Kwan. Sa by 50 caliber. Ito. Bandila lang. So ano yan, Master? Yan yung sa unang stronghold na talaga nakuha niyo. Oo. Anong mga sulat? Sinulat namin yung pangalan yung mga Kwan. Yung mga membro ng mga team at saka platoon sergeant, CO at saka XO. Pero hindi nakapagpirma na si CO eh. Sinulat na lang namin yung pangalan niya. Saka yung mga wounded, malimutan. Yun yung pinaka-the worst na enkwentro nangyari sa akin. Pero never kang nawundin talaga. Wala. Hindi ako na-wounded. Sa buong servisyo. Wala. Bakit ano yung dala mo? Malakas ba yung dala nyo? Di, ito yung, kaya makita mo kung bakit mayroon dito sa bahay. Ito. Nananalig ako dito kay Senior San Miguel. Senior San Miguel ang Simula. Kaya nandito sa bahay ko yan. Tapos, bago nung pagpasok ko, kasi mayroon din akong tiyuhin na veterano. Nanggagamot yan noon. Pinaliguan niya ako ng Latin, pinainom niya ako ng Latin. Tapos binigyan ako ng Latin na tinatali ko sa katawan ko noon. Hanggang ngayon, nandun pa sa lager ko. Pero dumadapa ka. Oo naman, nadapa ka. Kasi nung una, nung napapalaban ako sa hulo nun, Ay, kwento mo na yung ulo. nung napapalaban ako sa hulo, sabi niya, pag napalaban ka, sabi niya, huwag kang dumapa sa patay na puno ng kahoy. Bawal na bawal yan, sabi niya. Doon ka sa buhay na puno ng kahoy, kahit medyo maliit. Tapos, yun nga, yung Latin, mayroon nakalagay sa bulsa ko, punitin mo yan, tapos ihagis mo sa gilid-gilid mo. Sabi niya. Yun ang magpapaiwas ng bala. Kahit nung inambos kami sa Marawi noon, bago manganak yung anak kong panganay, doon sa may Marawi, papuntang Pantar. Kasi yung 24 Taibay, na-move kami noon na pumunta. Nung natalo na si President Marcos, na-pull out kami ulit sa Hulo. Pumunta kami ng Marawi. So, 1986. 1986. Talo na si Marcos noon, di ba? Doon. Lagi kaming inaambos doon. Ambos lagi nangyayari namin doon sa amin. Yung bago panganak yung anak kong panganay noon, bagong issue yung mga importin noon. Kasi mahilig ako sa importin eh. Isang putok kasi may mga alkitran yan noon. Alkitran. Kasi yung bayaw ko, kasi yung misis ko, kapatid sa sundalo, kasama ko sa detachment. Sabi niya, bayaw, huwag kang tumayo. Huwag mong asultin yung nag-ambos sa atin. Hindi kako kasi patay na isang kasama natin, kako. Hindi, huwag kang tumayo dyan. Hindi, kako. Suportahan natin para hindi malapitan ng kalaban. Tumayo ako na sinusuportahan ko. Hinila-hila akong kanyan. Hila-hila. Hanggang napatras namin yung mga pulis pantar. Pulis pantar ng ano? Nag-ambos sa amin. Pulis pantar. Wala patay sa'yo. 2 patay. Pag-ambos yun. Put-ambos. Mag-road security kami sa high ground. Okay. Anong nangyari? So, habang naglalakad? Kasi yung sa amin is, sabi sa amin,
Kasi reaction kami, reaction force. Tapos nung mag-RS, nauna sila. Nagkukwentuhan kami. Sige, kako. Kayo mga nandyan sa harap, alerto lang kayo kasi masukal dyan, kako. Tapos sabi naman tong team leader namin, si Corporal Binganyo, kasi PFC na ako nun. Nagati, pag may putok, umakyat ka agad sa may kwan, ha? Sa high ground, sa may puno ng mangga. Walang kalaban, kako. Tama-tama yung pag-akyat yung naambos, yung namatay, dinagputukan na. Tumakbo ako numakyat sa may kwan. Left side, sa may mangga. Yun na. Sumunod na rin sila sa akin. Nagsitakbuhan na rin sa likod. Ang nadali yung dalawa. Nagmaneuver kami sa left eh. Sa left. Kasi pakurbada ganyan eh. High ground ito, high ground dito. Dito nagpisto yung kalaban. Renas up ko dito. Bahala na pagbuhay ko dito. Mabuti, wala nag-position dito. Renas up ko dito. Sumunod yung sa kasama ko. Putoks, yay! Pero may dali na sa inyo. May matay na. May tama na. Patay agad yung dalawa. Pero ang ano na lang namin noon is hindi makuha ng kalaban, hindi malapitan ng kalaban. Kaya binugahan na ng putok. Bagong dating yung mga importin noon, importin yung mga baril namin. Sabay-sabay kami, single shot. Tapos mamaya, after 3 hours na pukpukan, dumating mga reinforcement, galing batalyon sa kakumpanya. May EPC. Yun na, nagtakbuhan na yung mga nag-ambos sa amin. Matapang sila dahil nasa advantage. Oo, matapang sila. Pero kung matapatan mo sila, hindi rin, alanganin din na rin sila pag nakipagpukpukan ka na. Basta tapang lang ang gawin mo. Hindi man sila mag-a-assault pala. Kasi tinitignan ko nung hinihila ko ng bayo, huwag kang tumayo. Tinitignan ko yung tumumba na kasama kasi umagulo na eh. Tinitignan ko kung may lalapit, yun ang bibirahin ko. Wala man. Takot sila kasi volume of fire kami importin eh. Single shot yung importin namin. Walang automatic yung importin nun eh. Single lang eh. Isang platon kayo? Hindi. Yung yun, ano ng infantry? Siyam. Squad? 3 yung RS, 6 yung naghatid. So more or less, ang na-engage nyo, gaano pa? Kwan siguro yan kasi pag mag-aambos ng mga Muslim, kwan yan eh. Mga dodoblihin nila kasi binibilang nila kami kung ilang kami dyan eh, naghahatid eh. Tinitignan nila eh. Dinoblihin siguro nila yan. Mga 18 o 20. Ganun yun. Mga abusayap yun? Hindi. Kwan yan. Mga pulis ng pantar yan noon. Hindi abusayap yan. Sa Marawi yan nun eh. Sa Marawi. Pinakaunang ambos mo? Kwan na yun. Pang-4 na yun. Sa Hulo, ambos na rin kami doon nun. So, ang dami mong karanasan sa ambos? Mas marami sa Hulo ah. Mas mahirap ang ambos sa Hulo. Sa lahat ng naging ambos mo, ano yung pinaka-worst na ambos? Doon sa Hulo. Pinto mo kung kailan sa mahal. Kanyan, maghatid kami ng RS doon sa may bunot. Bunot doon sa may Hulos doon. Di... Walang yan eh. Galing kami ng detachment, mag-RS kami. 4 lang kami niyan. Kasi ang konsepto ng sa mga batalyon nun, sa isang detachment is 10 lang. 10. 4 lang kami. Ilan ang iwan sa detachment? 6. O di, 2 mag-RS. Yung RS na yun, tataniman ng landmines. Yan, yung pinakadawas yan. Landmines na ang kalaban mo doon. Tapos pag pumutok sa may RS-an, isabay, harasin yung detachment. Ganun yun, ang style sa Hulo noon, nung kapanahon namin ni Marcos. Sabay nilang harasin yung detachment. Ganyan yan. So, walang reinforcement? Walang reinforce yan. Ang hintay mo ng reinforcement yung galing batalyon. Matagal darating yung batalyon sa yung EPC. Ganun ang mangyayari sa amin nun.
Pag-apak mo sa bakwan yan, pag pumutok yung RS, binira yung RS, paputukin na rin yung landmines, wagam-wagam ka, di hilo-hilo ka. Swerte mo lang, hindi ka matama. Oo, swerte lang. Umiiyak ako noon. Dahil ganun nang nangyayari sa akin. Umiiyak ako noon. Kasi, kung pa naman, bata pa ako kasi pumasok ko sundal, 18 ako eh. Oh. Eh, 19 na ako noon. 19 years na ako. Umiiyak ako noon. Umiiyak ako. Bakit ang tanupasok ko ako? Pero, ang pinagbabasihan ko noon yung salita, yung tiyuhin ko noon na veterano. Na yusapi. Na ganito ang gawin mo. Huwag mong ipakita na matakot ka sa kalaban. Pumutok ka lang, lumabang ka, sabi niya. Obserbahan mo kung saan galing yung putok, doon mo i-concentrate, sabi niya. Kung saan nanggagaling yung putok. Huwag kang putok ng putok, sabi niya. Yun. Kasi nung third class training kami, wala man masyadong naranasan mga ayad-ayad noon eh. Nung nakagraduate ka na ng ranger, kasi mayroon ka ng experience. Noon, wala. Salang ka agad noon, third class training. Hanggang first class. Second class, third class, third class, second class, first class, drafte. Kasi nag-drafte ako eh. So parang kamusudalan, lalo mo lang karanasan. Nakailang beses ka nang na-ambush? 3 doon sa Hulo. Apat. So 4 times. Palaging... Sa Arisan. Vehicular ambush. Wala vehicular ambush. So yun yung mas mahirap yung hindi natin. Hindi ko naranasan vehicular ambush. Ay, dito ko noon. Nung nasa PIP company ako sa Talayan, yung NRPG, yung 6x, iniskurtan namin yung yung bala ng 105, dalhin namin sa 6th Division. Yung sa may Talayan, NRPG. Ano yung unit na hindi mo makalimutan? Yung PIP company. Dahil doon ko talaga kita yung itsura yung CO ko noon eh, na talagang tagtag dito niya. Oh. Tapos yung inkwentro talaga, nag-umpisa kami ng alas 3 hanggang umabot kami ng gabi. Yun yung pinakamatagal na gera. Oo. Eh, mayroon man akong mahabang itak noon. Nandiyan pa sa taas eh, yung itak ko. Pag ako na yun, magalwak ba, agutin ka itak kong ganyan. Oh. Bakit? Eh, pag ako na eh, Magkapag-assault sila. mag-assault sila, makipagtagaan na lang ako. Sa Kabasalan. Kabasalan Complex, yung pinasok namin yung Kabasalan Complex yung na-wounded si Kapitan Pansi Durante. Siya ang istre ng 2nd Batalyon noon. Kabasalan Complex, sa may Sultan sa Baronges. Panyon, siyam na muski yung dinaanan namin. Bago namin narating yung Kabasalan Complex, yung main camp ng ng MI. Kasi magkatabi kami ni si Sir Pontiveros. Butas-butas yung niya, canteen water. Sabi niya, tama ko. Sabi niya, umaagos dito sa kanya yung yung tubig. Katabi kami. Doon talaga muntik-muntik talaw ko doon. Kasi maliwanag yun eh. Patag kasi yun. Hagisan na ng granada eh. Anong kalikitan? Di kita mo lang dyan sa may pintuan, oh. Yung sa pintuan. Yan na lang yung kalaban. Oo. Tapos, mamaya may puputok sa taas. Mayroon pala yung MI, tinatalian yung baywang. Bakit nilang ganyan? Puta, nakagaran. Tinitignan kami. Kaya sabi ko sa 60 gunner, Platon Sergeant Gunner, birahin nyo sa taas. Kaya kasi may pumuputok sa taas ng mga puno ng nyog. Kaya wag-wagin nila down. Tapos sinumbong namin sa brigade commander noon, si General Espiron, Sir, may mga sniper. Hayaan niyo, sabi niya, papalipad ako ng bala ng 105, yung pang sa taas. Kakalat ganyan, pangalan yun. Basta yun eh. Pag, bago 15
pit sa lupa, sa papuno ninyo, gaganyan pala yun. Si General Espion, Brigade Commander nun eh. Yung nag-ranger naman ako is, ang pinaka, hindi ko makalimutan nun, is si Sergeant Carpo. Bakit? Yung team namin, si Sergeant Kulanta, private pala si Kulanta nun eh. Andun na, tapos kami naligo. Nagbibis na kami sa umaga. Nag-one-man army si Kulanta, naglakad. Sinalubong ni Carpo. Sinong teammate mo? Sabi niya, si ganito. Patubos, dandong kami. Masi-masi kami lahat. Bakit nyo pinabayaan yung body nyo? Di ba ang utos, pag sa bundok, huwag nyong iwanan yung body nyo, sabi niya. Pinarusahan kami ni Sergeant Carpo. Kailan pinaggagawa niya sa amin, doon sa Tanay. Yan, hindi ko makalimutan talaga. Grabing sisi namin si Kulanta, muntik namin suntukin sa galit. Di ba, sa Ranger, pag nakita na nahuli na nag-isa yung kabady sa teammate, ay tawagan yung buong team. Badi-badi yan. Badi-badi yan. Nag-tiklep kasi, na pumunta sa kumuha ng tubig. Ano hindi mo makuha? Kalimutan ng mga instructor. Kalimutan yung instructor, si Pinakamulit siguro. si Carpo pa rin, matindi yun eh. Lalo sa iko-iko. Yun, masipag humampas. Uy, siya pa rin, masipag na humampas si Carpo. Pero namatay na kasi. Sergeant Carpo. Pero sa ako na naman, opisyal, si Sir Bulagay, grabe humampas. Pag pumadil yan noon. Oo. Sa opisyal, yung commandant noon ng SRPS yun. Pag hold your ball, sabi niya, natikbang ko yan noon eh, nung Patis mission na kami ata noon eh. Tapos pinapauwi niya lahat yung mga gamit. Binigyan kami ng break ba? Papauwi niya lahat yung mga gamit. Nandun sa may gate. Nandun, nag-aabang. Oh, saan yung mga gamit niyo? Sabi niya, wala kayong mga dala-dala. Pinagpapalo kami. Yan, pinakamatindi na pa. Matindi si Sir Bulagay. Matindi. Pag hindi ka pumasa ng marksmanship, kuha na lang yan, gagawin kang Rizal. Lagyan ng buti ng hinibrid ka dyan. Oh. Tapos kunin nyo yung 45. Pong, 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 pong. Dami mga classmate namin ganun noon. Ano, gusto mong ban? Ipasa kita. Yes, sir! Mag-Rizal kang ganyan. Oh. Lagyan ng buti ng hinibrid ka dito. Puta, ihi yung... ihi Ikaw pa ng barili ng 45. Tutuloy yung tubig dito. Oh. Pati yung bubog. Matindi yun. Tapos sa creek, ganyan. Creek. Tapos sa umaga, maliligo kami. Maraming tatae. Kunin nyo yung pal niya. Oh. Paglalabas na yung tae mo, birahin nyo talaga yung tae. Ay, katindi bumirin yun. Captain Bulagay. Oo. Yung pinaka-matindi na kumandan ng SRPS. Captain Bulagay. Yung inaabangan niya sa amin noon. Pag nakita nyo doon, tumatay doon sa creek, kunin yung pal niya, bang! Takbo! Pero si Sergeant Carpo talaga, nakita ko talaga iainan nun. Talagang matindi yun. Masipag. Masipag talaga. Malakas pa tumakbo. Masipag magparusa. Pero hindi ka naghirap sa training mo. O tamang marunong. Sa akin naman is parang, kasi kalakasan ko nun, 32 years old. Ako nun, 31. Parang hindi naman ako masyadong nahirapan nun. Sa pag-ranger. Hindi, parang normal lang sa akin, normal lang yun. Pero may mga araw din talaga na sobrang hirap. Mayroon din. Ang naanuan ko lang sa ako, yung hirap yung yung mag-ano kami, yung run-run.
Yun, pinakamahirap talaga kasi sa rekat noon, paakyat pa ganyan. Sa Magnetic Hill, ang bibigat yung dala namin na raksak. Ay, yung raksak noon, babalutin mo lang yung mga buhabuhain doon, yung bato-bato. Nagkakaroon mga pigsa yung mga likod noon. Walang frame. Nagagasgas yung likod noon. Ngayon, maganda na. Yung mga raksak ng mga estudyante sa Ranger. Noon, sa Tanay, talaga. Palublubin ka nga doon sa iksitan ng iluduro ng tayo. Pag ganun mo, tayo yung ginulong-gulungan mo doon Yung sa CR doon sa Tanay, ay, kasi umaapaw yung iluduro, yung septic tank, doon ka palublubin ng mga AI. Yan, mga alala ko, yung mga kanila, talagang grabe. Pero tuloy ang laban pa rin. Walang... Tuloy. Kasi masaya na, nakakainis Pag natapos na, wala, masaya ka na. Pero ongoing na pinaparusaga, galit na galit ka. Isip ko, kasi, si ganito kasi.